Yan guys, yung ano namin oh. Oh, yan. Hindi pa naman yan ulam guys. Ano pa, appetizer pa lang yan. Sarap. Oh, sarap daw. Nanda yung salmon, spinach, salmon dip, something. Tuna. Yellowfin tuna. Yellowfin tuna daw. Yan. So, dito guys, meron lang 5. Kaya siya tinawag na 5 kasi 5 lang yung pagpipilian dito. Well, actually okay nga yung ganun kasi para ano eh. Hindi na kami isip-isip, di ba? Ang hirap ng may restaurant na bago kayong susubukan. Tapos ang dami-daming ano, no? Ang dami-daming nasa menu. Hindi nyo alam kung ano yung kukunin nyo. So, okay nga. Si Nika umorder ng parang chicken. Tapos ako umorder ako ng ribeye. So, minsan na naman ako mag-meat. So, why not, di ba? Ngayon na yun. Now is the day. Ang ganda niya oh. You're my Valentine. Nox. Yan na. Parang may bar din siya dito guys. Sa likod ya. Pwede ka mag-drink ng cocktail. Ayan. Dumating na guys ang aking ribeye. Yan na oh. Ang dilim kasi guys eh. Sorry ah. Yeah. Tapos yung sa kanya, ayan na, sarap. Chicken, ano yan tawag dyan? Pinate. Yun, kain mo na kami, date mo na kami kasi ano, hindi kami nakalabas nung ano, ng Valentine's. Kaya ito na yun, Valentine's date namin. I love you. Love you. Yeah. Sarap guys, steak. Naalala ko kasi guys, yung nasa Pilipinas pa kami. Alam niyo yung Outback na ano, steakhouse. Pag nakikita mo yun, parang na ano ka na, no, na-intimidate ka na, no. Nabeb, no. Hindi, ako lang pambili na Outback nun eh. Ngayon parang isang iglap lang eh. Kung gusto mo umorder eh, hindi masakit sa bulsa eh. Wala lang. Napaka-bless lang natin. Hey, good morning guys. It's a Thursday morning and ang temperature ngayon 50s lang. Malapit na mag-spring. Ramdam na ano, ang spring. Yan, habang inaantay ko si Nika. Punta kasi kami ng ano, magbe-breakfast lang kami. Iniya ko siya. Sa Another Broken Egg. Hindi ko alam kung yung Another Broken Egg meron na kada state. So in today's video, share lang namin sa inyo kung bakit kami thankful na dito kami nag-start sa state na to. Lalo na dito sa lugar na kung saan kasi pag sinabi mong state ang laki nun, di ba? Itong Alabama. Dito sa Tuscaloosa, bakit thankful kami na dito kami nag-start. Despite na nakita namin yung ano, yung New York, New Jersey, Maryland, Florida, at kung saan man pa kaming state na napunta. Nakapunta na rin ako sa California. Yun, sasabihin namin sa inyo kung bakit thankful kami na dito kami nag-start sa Alabama. Good morning! Good morning! Yan, ba-breakfast kami ngayon sa Another Broken Egg. Pero bite mo na ang renta. Ngayon, magre-request kami ng extension ng aming lease sa apartment. Kasi mauuna yung matapos yung lease namin, tapos saka mag-e-end yung contract namin parang a month after. So sana maayos. Ayun, so dumaan kami doon 8:30 pa daw ang ano, papasok yung tao na gagawa ng ganun, yung sa leasing. So ayun, unahin ko lang kung bakit thankful kami dito kami nag-umpisa sa Alabama. Is ako nakita ko ang Southern and American culture. I mean, ayun, na-appreciate ko yung Southern American culture. Yan, dahil pag kasi nakatira na kayo sa mga big cities, New York, alam niyo naman, 'di ba? Ang daming lahi doon. Kaya parang malilito ka kung ano ba talaga ang American living. Yan. Kasi dito parang puti at saka itim lang talaga makikita mo. Tsaka sila lang makakasama mo lalo sa trabaho. Tapos sunod na na nagustuhan ko dito sa Alabama, kaya thankful ako. Yung environment. Parang ang low maintenance dito, babe, no? Kasi hindi naman nag-snow.
Iinit din tuwing summer, as in talagang sobrang init, pero maikli lang yung panahon na yun. Parang wala kang intindihin eh, kasi pag lumamig, malamig lang, hindi nag-snow. Pag mainit, sanay naman tayo sa ganun, di ba? Tsaka ano, hindi magulo dito sa Tuscaloosa. Yung traffic dito ang light lang. May araw na talagang ano na maraming sasakyan sa daan, pero hindi yung parang yung bababa ka, yung magiging under ka ng speed limit na dahil ganun karami yung mga sasakyan. Hindi ganun. Uy, anong order mo? Hindi ko pa alam. Guys, dati kumain na kami dito, pero parang nagkamali kami ng order, no? Parang na-order namin yung parang hindi bagay na combination para sa amin, sa taste buds namin. So, yun. So, ngayon, order na namin yung what is safe for breakfast palette. Breakfast palette. Yan. Yun, ano pala to, bebe? It's a southern inspired breakfast, brunch, and lunch. Another broken egg. Kasi may nakita ako another broken egg sa Pensacola nun. Yung lumabas na tayo, medyo may town pa nun. Nakita ko another broken egg. Sabi ko parang, meron pa bang ibang another broken egg? May share siya. Hindi kasi mamaya papatuloy natin ito pag naglalakad na tayo, guys. Yan. Para kasi hindi namin ma-all out. Hindi kasi, guys, as a courtesy kasi kapag kunwari nandito kayo sa state na hindi ganun kayo diverse, no? Tapos napapaligiran kayo ng alam niyo na, mga puti. Siyempre, as a courtesy, parang mag-English kayo eh. Sila yung minsan hindi maiiwasan, minsan titignan-tingnan kayo, parang ano yung sinasabi ng mga yun, parang gano'n. So ayun, pero actually okay lang naman kung kaya nyo lang naman. Actually, guys, okay din dito sa itong branch na to, itong another broken egg dito sa Tuscaloosa, at malapit lang dito sa University of Alabama, which is yung may choice kayo na pwede kayong kumain dito sa labas. Piliin yung table dun sa labas kasi overlooking dun sa river. Ganda. Na-appreciate din namin, guys, yung sa lugar na to. Mag-start dito sa Alabama, lalo sa dito sa Tuscaloosa, is hindi kami nahirapan masyado mag-adjust. Well, hindi ko alam, no, para sa iba, pero kami lang, para sa amin lang naman din, is hindi ganun ka grabing adjustment namin dahil alam naman namin na kahit walang Filipino store dito, may Asian store dito na maliit, pero siguro kasi parang hindi naman talaga as in preference namin yung ganitong lugar, no? Pero parang natuwa lang kami sa ganitong lugar at willing kaming parang i-explore. Kaya parang buo yung loob namin talaga na dito, mamuhay dito. In terms of yung bakit hindi kami hirap mag-adjust dito, kasi sanay naman kami kasi sa ganung pamumuhay, yung simple lang, ganun. Hindi dahil sa nakapag-America na kami noon, no. Pero siguro dahil nga nakita na namin ng America noon, kaya alam namin ba anong gagawin. Kulang na lang is trabaho. Yung accessibility ng lahat. Yung workplace natin, 8-minute drive lang siya. Tapos may mga local groceries, may supermarket na super lapit lang. Tapos yung neighborhood, maganda, peaceful. Tsaka thankful ako na napunta ako sa BCH kasi generous sila. Ay, teka lang, masingit ko lang. Thankful kami din sa neighborhood na kung saan kami nakatira ngayon. Apartment complexes yun. Pero, mahigpit ang background checking nila dun kasi parang
walang nag-generate ng ano dun eh, parang below average income doon sa ano na yon, sa apartment complex na yon, o neighborhood namin. Kaya yung mga kapitbahay namin, yung mga nagtatrabaho sa ano, yung mga tipong medyo, alam mo, may mga posisyon. Marami rin nagtatrabaho sa, may planta kasi dito ng Mercedes-Benz. So yung mga ganon, mga kapitbahay namin, maayos talaga mga kapitbahay namin. Tsaka wala kang makikita ng pag-gala-gala doon, mga tumatambay, alam mo yun, mga amoy THC. Meron naman, pero parang alam mo yun, hindi yung ano eh, inaakala yung parang nakakatakot na may manggugulo. Hindi eh. Pang family talaga siya, ideal siya for family. Lalo na yung mga starting pa lang. Sobrang laking bagay yung yung accessible sa lahat ng paulit-ulit lang ako. Yun talaga, yun yung wish ko na sana, yung next state na lilipatan natin. Ganun din. Sobrang lapit pa lang na workplace, laking bagay na yun eh. Sa yung pagod mo sa biyahe, plus yung gas, sobrang tipid kasi nga, ayun, lapit lang ng workplace. Thankful din kami dito dahil sa cost of living dito. Hindi naman sobrang baba, no? Pero ano eh, para sa aming dalawa, no? Para sa aming dalawa na dalawa kaming nurses na nagge-generate ng ng income. Ang luwag. Yun nga, komportable yung buhay namin. Share kami sa lahat. Although walang hindi accessible ang public transportation dito, or talagang halos wala. Yung environment dito talagang yung mga mapupuno, maayos, hindi naman siya isolated, pero parang napakagandang town lang. May malapit na park na pwede tayong mag-walking. Yan na yung order natin. Smoked salmon Benedict. Chicken waffles. Cinnamon roll French toast. Alright. Y'all enjoy. Yeah, thank you. Na-interrupt na dahil dyan na yung pagkain namin. Parang nakakatawa naman yan, babe. Ha? Parang nakakatawa naman yung thankful din ako in general. Kung hindi yata ako dito mapapadpad at nasa Pilipinas pa rin ako, wala akong lakas ng loob pumunta sa mga gantong kainan. Walang gantong restaurant. Siguro doon mga mga fast food lang at saka mga tapsilogan lang eh. Pero dito kahit gaano kamahal eh, hindi rin mahal. Basta nurse ka. Ayan lalabas lang namin. CR pa daw siya. Bakit ba ang tawag sa atin sa sa restroom natin dyan sa atin CR, no? Hindi ba siguro lumaki lang talaga tayo nakalagay lagi sa mga restroom comfort room. Oo ba? So ayun, isa rin grateful kami dito dahil dati hindi naman namin ma-appreciate, no? Pero yung Southern Hospitality, yan, mabait na mga tao dito. Hindi naman nila lahat, no? Pero majority ganun. Ma-appreciate yun kapag napunta kayo sa mga states na sa north and dito sa south at talaga nandito yung Southern Hospitality. Courteous sila, parang papansinin ka, mag-smile sa'yo, go-offer sila ng tulong. Sa dito naman sa traffic naman, alam mo yung hindi ka nila ikakat eh. Kumbaga parang kung gusto nila mauna, o-overtaken ka, siguro mga tatlong cars ang distansya, saka sila sasama dun sa pupunta sa lane mo.
Ang ganda oh. Yeah. Ganda siya oh. Yung ganda siya. Saan ka pa grateful? Naalala ko lang yung yung ka-work ko. Kasi tinanong niya ako nung isang araw, saan daw tayo next na lilipat after ng contract. Sabi niya, you're gonna miss the southern hospitality here. Sabi niya, dangerous daw sa New Jersey. Oh, guys, totoo ba yun? Sabi ko, may relatives ako doon. Matagal naman na sila. Kami rin naman doon sa kung saang part na New Jersey rin kami pumupunta. Hindi ko naman naramdaman yun. Depende kung saang part, diba? Siguro sa city. Kasi kahit naman siguro dito sa Alabama, meron ding part na hindi safe. Sa Newark talaga medyo naramdaman ko na kasi parang ang dami mga tambay doon no? Lalo mo doon sa Penn Station. Pero hindi lahat. Yung mga katrabaho ko, grabe rin yung patience nila sa akin. Lalo yung mga senior ko. Kasi ang dali mag-fire sa kanila actually. Sobrang dali. Kahit short staff na, nagfa-fire talaga sila lalo na yung mga mga travelers na hindi ginagawa ng maayos yung trabaho nila. Oo. Or basta parang konting pagkakamali lang sina-fire na nila. Tapos parang naisip ko, grabe yung chances na binibigay nila sa akin. Kasi wala, to be honest, kulang ako sa bedside experience Pero dito pa rin ako. Ayun, feeling ko mas forgiving siguro sila sa mga foreign nurses. Ayun. Pero inisip ko kung sa ibang state kaya magiging ganun din kaya sila sa akin. Thankful din kami. Ulitin ko lang, thankful din kami dito kami na napadpad sa hospital na to. Well, ang taas nila magpa-incentive. Siguro kasi syempre parang ang downside kasi noon, short staff. Oo, short staff. Ang dating natin. Oo, lalo yung COVID year, season. Kahit hindi ka mag-OT, meron silang incentive on top. Regular shift lang yun kasi nga sa COVID, yung may budget sila for COVID. Yun. Ang ganda, yan. Nakikita nyo guys. Ang ganda, diba? Another thing na grateful din ako dito. Dito kami nag-umpisa. Pag may pinupuntahan kaming lugar, hindi naman siguro malayo dito. Dito lang din sa town. Ang daling puntahan dahil sa mga parking spot, parking space, napakaluwag. Sa ating mga drivers, yun ang yun ang challenging sa atin Hindi pong ang daling nga pumunta dito. Pero may mapaparkan kaya. Dito walang problema Yung kasi parang may experience mo lang naman ata yung problem sa parking sa sa New York, mga big cities. Oo. Pero the rest, parang gano'n naman talaga dito. Malaki yung mga parking space. Thankful din kami na nakita rin namin itong tama ba yun? Naranasan at saka nakita rin namin itong part ng Amerika na to. Na-experience namin mamuhay dito sa ibang lugar dito sa Amerika na iba para sa atin na mga nagmamigrate sa Amerika. Kasi syempre diyan pa lang sa Pilipinas, diba naisip natin Texas, dami ka mag-anak doon, California, New York, Chicago. Parang yun lang yung apat na alam nating yung image ng Amerika So dito is hindi ko na ma-explain, pero ganda. Nature, tahimik, simple ang pamumuhay. Tapos hindi lang naman yun mga neighboring state niya is bababa ka lang siguro mga 3 to 4 hours lang nasa Florida ka na pero nandun ka sa part ng Upper Florida, parang northwest Florida, which is yung nasa Pensacola.
Yan, akit ka, nasa Tennessee ka, mas maganda rin doon tuwing fall. Malapit lang sa Louisiana, which is yung New Orleans na na yung city doon. So, yun lang naman guys. Very thankful din kami sa lugar na to kasi andali, ang komportable dito. Sobrang komportable dito sa lugar na to. Ayan. Para sa amin lang naman yun. For sure, kung saan man kayo mapupunta at kung nasan man kayo ngayon, masaya na kayo at saka nakapag-adjust na rin kayo. Hindi naman ibig sabihin na naging komportable kami dito sa lugar na to ito na yung pinakamagandang state na napunta namin. Hindi yun. So yun guys, sagot-sagot tayo ng mga tanong and magre-react tayo sa mga ibang comments kasi matagal na tayo may utang